Gaano nga ba kaimportante ang release letter? Pero bago ang lahat, ako nga pala ang inyong kunyang na Hong Kong. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po kayo and don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated kapag may mga bago akong upload na videos. In today's video, pag-uusapan natin kung gaano kaimportante ang release letter. Ano nga ba ang nakasulat dito? Dati guys, hindi ko talaga binigyan ng importansya ang release letter kasi tiningnan ko lang naman ito, isa lang itong computation. Hindi ko po alam kung ganito rin ang sinulat ng inyong mga employers sa inyong mga release letter. Sa lahat ng mga break contract, terminated, or yung mga finish contract, panoorin ninyo ang video ito. At saka para na rin ito sa lahat ng mga nandito na sa Hong Kong para meron kayong idea kung ano ba or gaano ka-importante ang release letter. Nung dumating ang time na naghanap na ako ng employer dahil finish contract naman ako at hindi na ako magre-renew dito sa aking employer ngayon, gusto ko lang makatry ng iba na naman. At meron akong employer na nagustuhan ko talaga guys. Sobra. Gustong-gusto ko talaga. Parang magka-vibes kaming dalawa. Siya talaga yung una na nag-confirm sa akin. Kasi nung nag-apply ako, meron akong dalawang employer. Dalawa sila na nag-confirm na hinire nila ako. O diba? At saka, pero ito si employer 1 ay hiningian ako ng release letter. Sabi ko sa kanya, imposible na mabigyan kaagad ako ng release letter kasi hindi pa naman natapos ang aking kontrata. January pa matatapos ang aking kontrata. So, parang nagdadalawang isip ako kung mahintay ba nila ako kasi saka pa naman ibibigay itong release letter kapag ano ko na talaga, flight ko na or mga 1 week before. Kasi dati na natanggap ko ito, pag flight ko na kasi lahat-lahat inisa na yun or nag-compute na kami, tapos kasabay nito meron akong reference letter para galing sa dati kong employer. So magkasabay ito. Pa-flight na talaga ako. Kailangan kong bago umuwi, nakapirma na sana ako ng kontrata, di ba ganun dapat? Pero nagdadalawang isip ako na pumirma ng kontrata sa kanila kasi pag kasi antayin pa nila ang aking release letter bago ako mag-flight, parang maalanganin ako, parang naisip ko matagal, baka matagalan ako sa Pilipinas na mag-antay ng aking visa. So, di ba guys, ayaw ko talaga magtagal sa Pilipinas, lalo na pag wala tayong mga ipon, kailangan natin bumalik kaagad. Yun po ang naisip ko at mga ilang buwan pa, baka may chance na magbago ang kanilang isip at saka makahanap sila ng ibang applicant. Tinanong ko naman sila kung talagang totoo na aantayin ako. Nag-sure naman na hintayin talaga nila ako dahil nga ako ang kanilang gusto na mag-alaga sa kanilang baby. So, nag-sure naman talaga sila guys. At tiningnan ko naman ang employer, hindi naman yan sila nagbibiro. Lalo na pag nagbigay talaga sila ng effort at oras talaga sa iyo na interviewin ka ng pagkatagal-tagal. Yun po ang assurance nila sa akin na kapag hawak ko na ang release paper, bago ako uwi sa Pilipinas, ay pipirma na kami ng kontrata. Yun nga ang naisip ko, hindi na lang, sinabi ko na lang sa kanila mga ilang linggo rin. Sinabihan ko na lang ang employer na maghanap na lang sila ng panibagong applicant na mas better pa sa akin or yung availability is short talaga. So, nasad si employer at saka okay, wala naman siyang magawa. At ito, nag-decide na ako na pipirma ng kontrata dito sa pangalawang employer na hindi hinahanap ang release letter sa akin. Guys, noon ko napagtanto na kailangan pala talaga ang release letter. At saka yung mga nag-break contract or terminated, hinahanap talaga ng mga employers kapag nag-interview sa kanila. Meron akong kaibigan na hindi talaga nakahanap ng employer dito kasi maraming nag-interview sa kanya, kaso lang hinahanap talaga ang release letter. Siguro sinisigurado ng mga employers na nirelease ka talaga. Or siguro inisip nila, hindi ka nag-run away sa inyong mga employers, yung talagang legal ka na nirelease nila. O guys, ito pala talaga ang importante pagdating sa release letter kasi hindi, may mga employers talaga na hindi nila tinatanggap kahit na yung hired ka na nila, pero hindi nila asikasuhin ang inyong papers or ang hindi kayo magpipirmahan ng kontrata hanggat hindi na ibigay or hindi mo na ipakita sa kanila ang release letter. So nanghinayang talaga ako kay employer A. Si employer B naman, okay lang sa akin, hinire niya rin ako, pero yun, siya na yung final ko na kinuha or final na pipirma ako ng kontrata kasi wala naman siya talagang hinahanap sa akin kahit isa. So, may mga employers talaga na naghahanap ng release letter, meron ding wala, pero karamihan naghahanap, lalo na pag ikaw ay break contract.
contract. Kaya kapag bibigyan kayo ng release letter, itago ninyo yan. Ang release letter din po guys, kasi may nagtatanong din naman sa akin or mga nagbabasa din ako sa mga comments sa mga pages at nagtatanong ng kung ginagamit o hinahanap ba na sa immigration ang release letter, lalo na kung ikaw ay break contract. Ako kasi dati, or terminated, ako kasi dati, pag-uwi ko, hindi naman hinanap kasi okay naman. Wala namang problema ang pag-uwi ko kasi finish contract naman ako. I know, ano naman ako, terminated, pero good reason. Pero hindi naman hinanap sa akin ito. Kaya hindi ko nga alam dati kung gaano ka-importante ito. Nalaman ko lang ngayon dahil nga nag-apply na ako. At meron din nagsasabi na hinahanap daw sa immigration ang release letter. So, kaya para sure na hindi kayo maabala pag pag umuwi kayo at pumunta kayo or tinanong kayo ng immigration, i-ready nyo na talaga ang inyong release letter para in case na hanapin nila sa inyo, nandyan na, hindi na kayo maghahagilap. At ano nga ba ang nakalagay sa release letter? Paki-comment din po kung ganito rin ba ang release letter, yung may mga hawak na ngayon, ganito rin ba ang sa inyo? Kasi ang sa akin, ang nakasulat dito, made release letter, ay pangalan ko, kunyang TV, HKID, receive the following payment from yung pangalan ng employer ko on my last working day, September 30, 2022. Ang laki pala ng aking nakuha nung ako ay nirelease. Ito yung nakalagay. May mga, may mga amount. Computation ang nakalagay sa aking release letter. Hindi siya kagaya sa reference letter, yun, iba pala yun. Ito ang release letter, yung computation kung magkano ang nabigay or yung nagkabayaran kayo at pinirmahan. Merong pirma namin, ako ito at saka si employer. So talagang bayad na bayad ka, okay lahat, walang question nung ikaw ay nirelease nila. So ang nakalagay dito, first to 30 September salary o yung buong buong sahod ko sa isang buwan. Then meron akong 10 days pay leave, 1,522.20. Ang laki-laki guys, yung 10 days ko na hindi ko na nagamit ng yung bakasyon ko sa Pilipinas. Meron akong 10 days. Then meron akong long service, 5 years and 3 months, 16,206. Ogoy, ang laki-laki. Saan kayo napunta ang pera ito? Bonus includes airport transfer and meals before departure. Ang laki ng bonus na binigay sa akin guys, 1,642.8. Galante kasi ang aking employer dati, no? Pero ngayon, ewan ko lang. Cebu Pacific Air Ticket to Manila. And then total payment, ito na lahat ang total payment na binigay ng aking employer or nakuha ko sa aking employer nung last ko sa kanila. Last sahod ko sa kanila, tapos itong mga bonus. Total is 24,000 Hong Kong dollars. Yung na-shock ako guys, nung binasa ko ito, nasaan kaya napunta ang pera ko? Pero, in short, ito po ang nakalagay, nakapaloob sa ating release letter. Parang napaka-ordinary lang niya, pero grabe, importante pala talaga ito. Kaya paghandaan ninyo guys, mga finish contract, break contract, terminated, kung binigyan kayo ng release letter, ito ang nakalagay release letter. Iba yun ha, tandaan ninyo, iba ang release letter sa reference letter. So, ang release letter, ito yung my computation. Sa lahat ng mga may release letter dyan, pwedeng i-comment ninyo kung magkaiba ba talaga tayo ng release letter or pareho lang. Basta yung release letter is my computation. Itago ninyo yan kung hahanapin man ni employer, kung mag-apply kayo uli or hahanapin ng immigration, importante yan. At least mayroon kayong maipakita kaagad. Kaya wag po ninyong baliwalain ang release letter kasi napaka-importante pala ito para sa atin na maghahanap or mag-a-apply uli ng mga new employers. So, sana nakatulong sa inyo ang video ito at magkaroon na naman kayo ng panibagong kaalaman pagdating sa pagtatrabaho dito sa Hong Kong at kung gaano ba ka-importante ang release letter para sa ating mga OFW na nagbabalak uli na maghanap ng new employers. Bye!